Mga kwentong pambata. Isang sinag ng pag-asa, ikalawang bahagi. Ito'y makakatulong para mawala ang sakit at para sa iyong pagaling. Pero sinisigurado ko sa iyo na hindi ka muna pwedeng maglakad sa mga susunod na linggo. At di ka rin pwedeng pumunta sa puno ng buhay. Pero kailangan na may pumunta doon dahil kung hindi, mapapahamak tayong lahat. Nay, ako ang pupunta. Nagulat ang lahat ng nasa kwartong yun. Ano? Huwag kang pasaway. Oo, yan din ang sinabi ko sa inay mo kanina. Inay, tinuruan niyo po akong palaging maging matapang at malakas ang loob at gawin ang lahat para sagipin ang kalikasan. Paano niyo po magagawang di ako payagan kung kailan panahon na para gawin lahat ng yun? Natahimik si Linda dahil wala siyang maisagot sa bata. Hinimas ni St. Wormwood si Hope sa ulo at inilabas ang isang mapa galing sa kanyang bulsa. Napakatapang mo, Iha. Gayang-gaya ng iyong ina. Kung determinado kang gawin ito, kakailanganin mo ito. Ano po ito? Ito ang mahiwagang mapa. Ipapakita nito sa iyo ang landas papunta sa puno ng buhay. Ipapakita rin ito sa iyo ang paglubog ng ice cap habang ikaw ay nasa misyon mo. Dahil dito, ikaw ay magiging mapagmatsyag, alerto at determinado. Maraming salamat po! Walang anuman. Pero tandaan mo, kahit anong mangyari, hindi pwedeng mawala sa iyo ito. Dahil pag nangyari yon, hindi mo na matutuntunang pabalik dito sa ice cap. Mahal kong anak, hindi mo kailangang gawin ito. Kailangan kong gawin ito, Inay. Itong dapat. Pakialagaan po si Zolki habang wala po ako. Pangako pong babalik ako kaagad. Pero, mahal ko, hindi mo kailangang umalis ngayon, gabi na. Pwede kang umalis bukas ng umaga. Wala na po tayong panahon, Inay. Kailangan ko nang umalis ngayon. Niyakap ni Hope ang ina at nagpaalam. Binigyan siya ni St. Wormwood ng mahiwagang payong at si Ginang Cherry naman ay binigyan siya ng isang bag ng mga prutas. Nang maabot ni Hope ang pampang ng dagat, kumaway siya ng paalam kay St. Wormwood at sinimula ng paglalakbay. Nilusong ng matapang ni Hope at ng kanyang balsa ang malakas na hangin at malalaking alon. Unti-unting lumalapit sa kanyang destinasyon. Kumapit siya upang malampasan ang ipo-ipong dinaanan niya. At kumapit ng mas mahigpit sa mga nadaanang mga alipuyo hanggang naabot na ng kanyang paningin ang puno ng buhay. Ah! Nakarating rin ako sa wakas! Sa kanyang paglapit sa isla, isang bagyo ang dumating. At kahit ano pa ang gawin ni Hope, hindi na siya makakapit pa sa balsa at siya ay inalon na ng dagat. Sa pagbukas ng mga mata ni Hope, nakita niyang nasa isla na siya ng puno ng buhay. At siya ay napuno ng pag-asa sa pagkakita niya nito, pero mukhang hindi madali ang daan papunta rito. Tinignan niya ang mahiwagang mapa at nakita niya na ang munting isla ng ice cap ay kalahati na ang pagkalubog sa dagat. At sa kabilang dako naman, si Glowar ay naghahasik na ng lagim sa mga ice caps. Tinutunaw ito gamit ang kanyang heat waves, sanhi ng pagtaas ng mga tubig sa buong mundo. Oh, hindi! Kailangan ko magmadali! Malapit nang lumubog ang ice cap! Determinado, nagsimula siyang lumakad patungo sa puno. Maginaw ang hangin na umiihip sa kanya pero hindi tumigil si Hope. Hindi ako susuko! Lahat sila ay umaasa sa akin! Nagpatuloy siyang maglakad hanggang lumamig ng sobra ang hangin na ang mga nyebe ay kumakapit na sa kanya. Unti-unti siyang tinatakpan ng yelo at siya ay nagsimulang manigas na ng tuluyan. Takot at giniginaw, naghanap sa bag si Hope ng isang bagay na magagamit. At naramdaman niya ang hawakan ng mahiwagang payong na ibinigay sa kanya ni St. Wormwood. Inilabas niya ang payong at bago siya tuluyang maging yelo, nagawa niyang pindutin ang butones nito. Bumukas ng husto ang payong at tinanggal ng mga sinag ng init galing sa payong ang yelo sa katawan ni Hope at siya ay naginhawaan. Tumingin siya sa kalangitan at sinabing, "Maraming salamat, Ginoong Wormwood!" Gamit ang payong laban sa maginaw na hangin, naglakad si Hope hanggang maabot niya sa wakas ang puno ng buhay. Ang sinaunang puno ay kahanga-hanga. Di nasasaling ng lamig na nakapalibot dito. Ito ay luntian, berdeng-berde at buhay. Nilapitan niya ang puno at sinabing, "Oh, sinaunang puno! Pakinggan ang aking hiling! Kailangan po namin ng tulong niyo sa pagpuksa sa halimaw na global warming! Ang siyang tinatawag na Glowar!" Sino ang gumising sa aking malalim na pagkakahimbing?
Sino ka, munting bata? Sino ang matapang na sumuong sa mga malalamig na bagyo para makarating dito? Ako po si Hope ng Ice Cup. Nandito po ako para humingi ng tulong. Sagipin niyo po kami kay Glowar. Kaya ko kayong tulungan, pero may kailangan din ako sa'yo, munting bata. Ano ba yang iniingatan mong tangan sa iyong balikat? Ito po ang mapang maghahatid sa akin pa uwi. Pag nawala to, maliligaw po ako. Kung gayon, yan ang kailangan ko. Akin na ang mapa at pupuksain ko ang masungit na halimaw. Sige po, heto. Ano? Hindi mo ba kailangan yan para makabalik? Kailangan po, pero pag di ko po binigay ito, wala na po akong tahanang babalikan pa. Kaya ito po. Humahanga ako sa'yo, munting bata. Ang malalamig na bagyo ay paunang pagsubok para sa iba, pero ito ang pagsubok kung saan sila nabibigo. Kung saan pinahalagahan nila ang kanilang pag-aari. Ibinigay mo ito sa akin nang walang pag-aalinlangan. Oo, ako ay tutulong sa inyo. Pagkasabi nito, ipinikit ng puno ng buhay ang kanyang mga mata. Kumaluskos ang mga dahon at kaginha-ginhawang mga hangin ang umihip sa kanyang mga anak sa buong mundo at binigyan silang muli ng buhay. Ang mga halaman ay nagiging mga puno at ang mga tuyot ng puno ay nabuhay muli. Ang mga GG friends sa pagkabuhay ng kanilang mga kaibigang puno ay dali-daling sumalubong pahimpapawid. Sa oras ding yon, nanghina ng husto si Glowar sa pagbalik ng temperatura ng mundo sa normal nitong estado. Unti-unti siyang nagapi sa mahimbing na pagkakatulog at naging isang bato na lamang sa tanawin. Di naglaon ang mundo ay naghilom at naging luntian at malakas. Wala ka nang dapat pang ikatakot, aking anak. Maaari ka nang umuwi ng matiwasay. Kaya, heto, kakailanganin mo ito. Pagkasabi nito, isinauli ng puno ng buhay ang mapa kay Hope. Labis ang tuwa niya rito. Salamat sa inyo, aking mahal na inang puno. Tunay ngang isa kang mahiwagang nilalang. Pangako, lagi kong aalagaan ng mga anak mo saan man ako magpunta. Maraming salamat. Kung ganyan lang sana mag-isip ang ibang tao. Ipangako mo sa akin na ibabahagi mo ang kaalaman sa lahat ng tao tungkol sa pag-aalaga sa kalikasan. Pangako po yan. Nagpaalam si Hope at ang puno ng buhay ng maganda at maayos. Tinignan ni Hope ang kanyang mahiwagang mapa at nakita ang ice cup na nakaahon sa pagkalubog nito. Masaya siyang nagsimula sa kanyang lakbay pa uwi dito. Pagkarating niya sa isla ng ice cup, ang lahat ay matiwasay ng muli. Nasiyahan si Hope at ang mga tao ay tinanggap siya ng buong puso. Dali-daling pumunta si Hope sa kanyang ina. Inay, nandito kayo't ligtas. Natakot po talaga ako. Mahal ko, labis-labis ang saya ko na mayakap kang muli. Sinagip mo kaming lahat. Talagang napakalakas at napakatapang ng iyong anak, Linda. Talaga namang manang-mana si Hope sa'yo. At hindi ko alam kung masasabi nating magandang bagay ngayon. Tumawa ang lahat. Kontento si Hope na makitang masaya ang lahat at nakangiti. Nang sumapit ang gabi, habang pinapatulog ni Linda si Hope, kanyang sinabi, Inay, gusto ko pong lumabas ng ice cup. Bakit naman anak ko? Kababalik mo lang. Ayoko nang magising si Glowar ulit. Kaya maglalakbay ako sa buong mundo at ibabahagi ang mensahe ng puno ng buhay. At ano naman yon? Para protektahan ang kanyang mga anak, ang mga puno. Ang tanging paraan para pigilin ang pagising muli ni Glowar ay ang magtanim pa ng mga puno, hindi ang pagputol nito. Kailangan tigilan ng mga syudad ang paggamit ng fossil fuels at gamitin ng ating mga kaibigan ang mga gintong anghel para sa enerhiya, kasama ang hangin at tubig. Pero di para abusuhin to, kundi alternatibo sa paggamit ng mga kemikal. Pag ginawa natin yun, hindi na muling mag-iinit ang mundo kahit kailan. Oh? At gagawin mo lahat ito nang mag-isa ka lang? Sila Marsh, Tom, Cradle, Johnny at Lindsay ay sasama sa akin at tutulong palaganapin ang mensaheng to. Bukod tangi ka talaga, anak ko. Maligayang paglalakbay, anak. Pero para sa ngayong gabi, bakit di ka muna maging munting baby hope ko at matulog sa tabi ko? Siyempre naman po, palagi po ako magiging baby hope nyo. Pagkatapos nito, ang mag-ina ay natulog ng mahimbing malapit sa isa't isa at magkadantay. Kinabukasan ng umaga, ang mga gintong anghel ng araw ay bumaba sa lupa. Niyakap sila ng mga GG friends at bumalik ang lahat ng bagay sa paraan na nararapat.
Sa kanyang katapangan at kagustuhang sagipin ang kalikasan, ginawa ni Hope ang kanyang misyon at pinatunayang kailangan nating lahat na magtulong-tulong sa pagsagip ng mundo sa ating munting paraan.